Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to, magpapakanton tayo ng idea. Paano nga ba ginagawa ang day trading, position trading, momentum trading, all the way sa swing trading. So nakikita ngayon natin dito ay isa sa exclusive na material ko na available sa aking online masterclass. So ito, it's a learning app na may calculator and everything na rin na kung saan mas madali mong matatanto ang mga bagay-bagay katulad na nakasulat dito. Purpose, benefits nito, meron siyang risk and ratio na na computation at very accurate na calculation ng equity, margin, pre-margin, margin level, lot size, volume, pips, profits and loss, buffer fund, lot size threshold, capital, lot size, volume threshold, profits assumption from minimum to maximum threshold, at yung mentality pagdating sa deposit and withdrawal. Di number 1, yung about sa Alex 11, pambobong kita, pangtangang kita, kagaya nito. Isang trade and scalp lang, isang sabit at bitaw, $10 pataas, pambobong kita, $20 pataas, pangtangang kita per trade. Imagine mo na lang, once na master mo na ang pambobo to pangtangang kitaan, ay hindi imposible ang $100 per day. Yan kung kaya mong ma-master sa maikli ang panahon yung simplified na idea how to trade in scalp, pambobo to pangtangang kitaan. So ngayon, makikita natin dito mo ilalagay yung balance mo. Kunyari, balance natin ay $500. O sabihin natin mga $300 lang ang ating balance. At dito mo na mai-enter ang iyong nagsisilbing leverage rate. Either 100 o 500. Pero usually sa day trader man, lalo na sa scalper, 500 ang optimal setup. So sa ngayon, nakaselect tayo sa may buy long. Pag sinelect natin dito, sell short na calculator, ito naman yung buy long. So, learning up to na may tools na para nagsisilbing pang Swiss knife, pang forex, crypto trading. So, maglalagay ka ng lot size dito, kung magkano mo binili at yung market price para makita mo temporary gain and loss. At ito, mga selection nito ng pre-prepared na lot size. At dito naman sa may risk and ratio reward, dito natin ilalagay yung considered scheduled profits natin sa whatever set na babanatan mo, stocks, forex, crypto. At meron din tayong threshold dito, automatic magko-compute na para sa'yo kung kailan ka tatamaan ng margin call at kung kailan ka tatamaan ng lintek, liquidation. At anumang klaseng balance o capital o cash deposit na nilagay mo, automatic i-compute na sa'yo yung like maximum, minimum to maximum lot size na pwedeng ma-afford ng whatever set na capital mo, katulad ng palagong pepot na capital, $100. At sinasabi na rin dito ilan sa mandatory Alex 11 protocol, malaki ang capital mo, 1 to 5% lamang ang maximum risk na isusugal mo. Maliit ang capital mo, 5 to 20% lamang maximum risk ng kabuang capital mo. At syempre, both ways, malaki o maliit, minimum na banat mo, 10 lot. Kumbaga parang sa stock market, dapat minimum meron kang 10,000 shares dito sa may sa forex, at least minimum meron kang 10,000 na volume. So ngayon, sabihin na natin ganito yung scenario. Ito yung August 6, 2024. Gusto nating mangyari, i-detect, predict, project natin kung ano pagiging potential dito or paano tayo lalaban sa mga next trading day na parating dito. So ngayon, gawin natin, i-compute natin yung standard na basehan batayan, MA20. Magko-compute tayo ng at least MA20 dito, which is parang geto lang yon. So, lalagyan natin ng label ito. Lalagyan natin ng label. Nasaan yung MA20 at yung MA1. Ito yung MA20. At naandito yung MA1. Okay? Tapos ito, ilalagay muna natin ito dito. Kasi kakailanganin natin. Hindi, tanggalin lang natin para hindi masyadong basura ang itsura ng ating
pakanton video na ito. So lalagay natin dito, parang bilang indicator lang, ito yung ating MA20 na measurement. Ito yung saktong ika MA20. At dito naman sa unahan, ito yung saktong ika MA1 ng threshold na ating pagnanasahan. Ngayon, makikita ngayon natin, dalawang indicator lang, pwede na. Katulad ng moving average, tapos MACD, o kaya moving average, tapos RSI, o kaya moving average, stochastic. Or pwede rin, isa, or dalawa, or tatlo, o apat, o lima, na moving averages lang at candlestick. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, tatlo, o up to 5. Kunyari, bumabase ka lang sa MA5, 10, 15, 20, MA50, MA100, MA200. Pero sa demonstration na ito, gagamit lang tayo isang indicator, moving average, na bumabase sa MA20. At kung ano man nakikita natin dito na indicator, ay lahat ito naka-default setting lang. Wala tayong babaguhin dito, whatever set na meron dito sa MACD. Siyempre, remember, professional yung iyong napapakinggan at napapalood. Kaya, it doesn't fucking matter to me kung i-adjust ko man o hindi. Kung ano yung default setting, siya mismo ang aking gagamitin. Kagaya ng ginagawa ko pag nagtitrade and scalp ako sa Forex gamit ang XM Global. Tagal naman ang pakanto ng XM, anak ng puta. So, ngayon, kung iisipin natin ito, bagsak, pero past transaction, previous transaction niya, panalo siya. So usually, pagdating sa moving average, di ba, ito yung laging logic, yung mga thinking ng maraming tao. Kapag above the candlestick, babagsak. Pag below the candlestick, aakyat. Above, babagsak. Below, aakyat. Ngayon, above ito. So, kung hindi ka pa masyadong marunong sa pag-a-analyze ng chart, tapos sabi na natin marunong ka kuno, pero hindi mo naman kayang is-simplify ang lahat, is-simplify, is-summarize sa kokote and vision mo, may mga chances malilito ka kung maganda nga bang sumabit sa ganitong klaseng senaryo o hindi. Bumabase ngayon tayo sa MA20. Ito yung MA1, ito yung MA20. So, yung threshold na yan, usually, hagilapin mo lang ng pinaka-highest and lowest na position. Ito yung highest na position, 130.44, at nandito yung pinaka-lowest na position, 126.72. Ngayon, kung babase kung tayo sa perspective ng isang non-educated person, ay above the candlestick bearish reversal to. Pero sa ibang thoughts and vision naman, sabihin na natin, kunyari medyo may utak ka, ay magba-bounce back na yan. Panay talo na ginawa, magba-bounce back na yan. Ay hindi pa rin totally magba-bounce back yan. Considered na babagsak pa rin yan. Kasi yung MACD, nagpupunta sa negative side. Descending. Ngayon, mababaliw ka. Tangin na, paano ko maintindihan niya kung hindi ako gagamit ng CCI, ATR, ng Boilepan, blah 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 blah. Guys mo, malamang isa ka doon. Gumagamit ka ng isang katutak na indicator, thinking magiging smart ka sa technical analysis kung isang katutak na information o mga tools ang ilalagay mo rito. Bigyan ko kayo ng some kind of tips, mga repa tips. Kunyari sa umaga o sa tanghali, gusto mo lang ng ulam na may sabaw. Alam nga naman sa kusina, anak ng puta, kung ano nung klaseng gamit gagamitin mo doon. Siyempre, kinakailangan mo lang ng sandok, tapos kaldero, na usually, ang gagamitin mo pang ulam na may sabaw. O kung nagkataon, sa gabi naman, gusto mo, ulam mo, prito lang. So, ibig sabihin, sansi lang at kawali. So, ngayon, pagdating sa chart, ganun lang din yun. You don't have to fuck around sa kung anong klaseng indicator dito na putan, dami-dami. Hindi mo kinakailangan intindihin lahat ito. Putang dami nito. Kahit hindi ka binabalbas, babalbasin ka sa kakaisip, kakaintindi ng whatever set na mga indicator dyan, lalo na mga specialized indicator. Hindi na, mag-stick na lang kayo sa idea, kunyari ng simple moving average o moving average escalator, tapos sa stochastic, RSI, MACD. Ganun na lang yon.
Tapos ako pwedeng combination ng dalawa or tatlong moving averages, 100, MA 200, MA 100, MA 50, o kaya MA 20, blah blah blah. Katulad ng nakikita mo ngayon na very simplified na chart na ilan sa mga tinuturo ko sa aking mismong Alex Sonce online masterclass. So yung aking online masterclass ay pwede mong makita mismo dito sa aking official financial Facebook page, Alex Sonce Business Management Consultancy. Okay, tama na ang segue. So ngayon, sabihin na natin, babanatan natin to. Gawa tayo ng quick analysis, which is kanina nga, nagpretend tayo kunyari tanga tayo, nagpretend tayo kunyari smart tayo, nagpretend tayo kunyari na may long years of experience tayo, pero kung titignan natin sa perspective ng isang newbie, o kaya may alam na kaso hindi pa rin totally nagiging ganun ka-consistent bilang day trader, lalo na scalper, more on nasusunog ka, di ba? Kumaga, usually na-overtrade ka hanggang sa revenge trading ang inaabot. So, yun ang mapapala ng mga taong nagpipilit na mag-self-study, thinking kaya mong mag-self-study. Ang daling isipin, mas maganda yata kung ang guidance and foundation mo nanggaling sa may long years of experience, kagaya ng isang dekada isang dekadang experience. Na-guess nyo ibig sabihin? Ngayon, usually, isipin mo, kunyari, kung mag-o-observe ka lang talaga na maigi, ha? Kung mag-o-observe ka lang na maigi, may laruan yung MACD ng positive. May laruan din yung MACD ng negative. Tignan mo kung paano pumalo ang presyo dito. At tignan mo rin kung paano pumalo ang presyo dito. At lalo na, tignan mo na rin kung paano pumalo yung presyo from negative to positive. Ito ngayon yun. At from positive to negative, isipin mo yun. Mag-think inside and out of the box ka. Okay? Ngayon, kung halimbawa nakiki-apple buraut ka sa video ko ng pang ilang panahon na katulad ng isang dekada, bibili sa law o malapit sa law, lalong na sa pulang numero. Nagkataon pulang numero ito. Halimbawa, avid fan ka kuno ni Alex Sonce. Sinunod mo yung bibili sa law o malapit sa law, lalong na sa pulang numero. So ngayon, kung ganun pala gagawin mo, di application natin kunyari, buy long. Okay, buy long. Pero, bago ko tirahin halimbawa yan, gagawin ko muna. Gagamitin ko muna ang Alex Sonce Pro Dashboard na kung saan, alam mo na, hindi para ginawa lang ito ng basta-basta. It's a decades of experience ang laman ng Alex Sonce Pro Dashboard na exclusively lamang available sa aking online masterclass. Okay? Ngayon, dito, pinapakita agad sa akin kung ano ang naging, kumbaga parang market structure. Kung ano naging market structure niya. Sa loob ng MA20, ito yung pinaka-highest, nandito yung pinaka-lowest. So, yung computation na yun, nandito yung highest sa loob ng MA20, lowest sa loob ng MA20. At meron tayong moving average na oscillator dyan. Palitan nga natin ng kulay ito. Parang napapangit. Yan, mas gusto ko yan. Okay. Ngayon, ito yung mismong historical data, nasa ilalim yung mismong historical data. At the same time, meron ako tinitignan yan, katulad nitong range. Ito yung historical data from MA1 to MA20, at ito yung nagiging fluctuation per day. Ilan yan sa mga pinagsasasalan ko kapag magde-detect, predict, project ako. At kung babanat ako ng day trading, position trading, momentum trading, all the way sa scalping. Kung usapang forex or crypto, you see the way, kahit stock market pwede. Kasi may kita natin, meron tayong pang forex, meron tayong pang US and crypto stock market, at meron tayong pang Philippine stock market. Pwede gamitin dito sa Alex Sonce Pro Dashboard. So ngayon, dito, way in advance, meron ng mga calculation, detection, prediction, projection na pwede makita sa main panel. Kung magiging bullish, magiging bearish, kung tatama sa SMA, WMA, EMA, ito may daily projection dyan. At for every set na mga computation, katulad nito, if it's more on bounce back or reverse, kinocompute na sa akin para dito sa aking Pro Dashboard. At the same time, meron akong mga very sophisticated na computation katulad ng MA20 through moving average, at itong mismong snapshot ko, at meron na rin tayong automatic support and resistance level, at meron tayo pips meter na kung saan sinasabi sa akin yung pips meter kung magkano total gain, total loss, average gain, average loss, blah 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 blah, diba, kung paano nag-fluctuate sa loob ng
MA20, whatever shit na ilagay kong historical data dito sa Alex 11 Pro dashboard. So ngayon, sa main panel ko, nakikita ko na yung daily projection. Alam ko na potential na tatamaan kung magbe-bearish or magbubuli. Pero usually dito sa gitna, pag nakikita kong super laki ang talo, so babase ako, imbis na more on reversal, more on bounce back. Ito na yung mga success percentage ratio kapag siya ay magba-bounce back. So, base dito sa record dito, August 6, ay bagsak ang presyo. Okay? Ito yung MA20, ito yung MA1. So, kung titingnan natin, ano kaya pang reference ko rito? Kung isipin natin, ito, ang reference nito dito, or wala na. Kung titingnan natin dito, blanco. Kaya bumagsak. Dito, ano kaya reference nito? Malamang, syempre, ang pang reference nito, ito. At iyan din ang magsisilbing support level mo pala, o mga support and resistance level from the past transaction. Pero base dito sa loob ng ika-MA20 natin, yung mga pointers na yon ay magsisilbing iyong support area. First, second, third, fourth, fifth support area. Diba? Ang tanong, ano ba ang diskarte dito? So, bibigyan ko kayo ng some kind of idea. It's more on bounce back mangyayari dito nandahil sa idea ng ganito. Yung pinanalo niya rito, na geto kalaki, binawi niya lang din. So ngayon, pagdating sa like, pagkakalkulanan, halimbawa, yung gagamitin natin yung Fibonacci, pero hindi the way lang kung paano nyo ginagamit ang Fibonacci. Gagamitin lang natin Fibonacci bilang tape measurement. So, dito siya nanggaling, tapos umakyat yung presyo dun sa taas. Dito nanggaling, umakyat. Tapos kung mapapansin ngayon natin, yung pag-akyat niya, anak ng puta, binawi niya lang din yun. So, halos bumalik lang siya sa kung saan siya nanggaling. Parang katulad yung kanta ni Gary Valenciano. Saan ka man naroroon, babalik ka rin. Diba? Bumalik. So, ngayon, yung pagbalik niya, siyang gawin mong sunduin mo na yung presyo. Bibilis sa low o malapit sa low. So, ngayon, ang laking depreciation. Simpleng thoughts and vision lang. Think inside and out of the box. More on bounce back. Kulit na bounce back, 25%. Kung makikita natin dito, 25% na nga kung tutusin ang threshold nito, o around 25%. Common tatama pag nagbabounce back, 25%. Pero usually, 50% pataas ang tatamaan niya. So ngayon, maglagay tayo ng some kind of assumption and expectation. Di ba? So gagawin ngayon natin, kunin natin yung the whole MA20. Ito yung MA20. Okay. Ito yung the whole MA20. I-assume expect na natin yan dito sa next MA1 to MA21 hanggang maging MA40 na. So, i-extend natin ng konti ito. Ito yung pinaka-bagsak at pinaka-highest na puntos niya nandito. Pinaka-highest na punto, pinaka-lowest na punto niya. At i-advance natin dito. So, ito yung MA20 na duration. So, hanggang dyan lang tayo maglalaro bilang day trader, position trader, momentum trader. Okay, hanggang dyan lang. Kumbaga, puposition tayo habang may taning ang buhay ng ating posisyon. Pero bago tayo pumusisyon, kunin muna natin, tingnan natin. Ang sabi daw dito, sa loob ng MA20, nag-fluctuate ng 371 pips. Pero base sa current market price na nilagay nating historical data dito, lumalabas na ay nasa 360 pips na. So parang break even. Kung paano siyang nag-fluctuate ng appreciation, kinuha niya lang uli pa-depreciate. So break even siya. Pero kung titingnan natin total gain, 163 pips lang at total of 600 megit. Anok ng puta. Sa 600 pa lang na yun, may early heads up na sa akin na etong last candlestick, hindi ito basta babagsak. Bagkos, it's more on bounce back. So ngayon, kung more on bounce back, ito na yung mga threshold measurement na aking susunod. Pag nag-bounce back ng 25%, 127.74. 50% na bounce back, 128.64. 75% na bounce back, 129.54. 100% na bounce back, edi yung saktong MA20 na high, 130.44. So ngayon, sabi dito, ang total depreciation sa loob ng MA20 as of sa current market price na to ay 360 pips. Sa loob ng MS7 ay 180
80 pips. Ngayon, bago ako mag-take action, wag ako masyadong too excited, ano ko lang po siya, bosohan muna natin yung true moving average ko rito at ng snapshot at ng aking mga automatic threshold sa 52 weeks, sa MA20, MA7, MA5 at whatever shit na mga pinagsasabi rito na malamang ngayon kinababaliw na dahil panay numero. Di ba? Yeah, at the same time, marami akong tinitingnan dito. Kunyari, ito, pwede ko makita dito yung appreciation percentage. Ito yung appreciation percentage. At nasa ilalim yung depreciation percentage. At pwede ko rin makita, whatever siya, ano ba difference ng high and low? Ano ba difference ng open and close? Ano difference ng close? Ano ba yung momentum ng close, low, high, yung OSLC, open? Ano ba diskarte ng high, low versus average? Tignan ko nga yung OHLC o open, high, low, close. Tignan ko kunyari yung VWAP o volume weighted average price, parang ganun. Basta suma total moving average. So nakikita akong ganyan. So ayan yan. Kumbaga lahat ng very important tools na kinakailangan ko na andito mismo sa Alex 11 Pro Dashboard. Kaya nga sinabing Pro Dashboard pang professional na tools o na kakayahang kapasidad ang nilalaman ng Pro Dashboard. So ngayon, sige, sabihin na natin na pag nasahan na natin ito, yung mga measurement na ito, pati itong pips meter na to, na pag nasahan na natin. So, sabihin na natin, ipa-finalize natin ang aking game plan. Okay, ipa-finalize kunyari natin ang aking game plan. Oops, napindot ko yung save. Finalize natin ang ating game plan. Sabihin na lang natin, babase na lang ako sa total loss na 360 pips. At dito na ngayon babagsak yung idea paggamit nito ng Alex 11 threshold application na kung saan ilalagay ko ngayon dito yung mismong depreciation August 6, 2024 ng GBP USD. Meron ako isang calculator pa kung tutusin na included sa may Alex 11 online masterclass, Repa Pips calculator dedicated pang forex, crypto, stocks, blah 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 blah, at may kung anong klaseng function and features yan. Pero as of now, ang gagamitin natin itong pinaka-latest na application nating Alex 11 forex trading, scalping, threshold. Okay? So ngayon, balik tayo dito sa ating babanatan bilang day trader, position trader, momentum trader. So ngayon, ang i-apply natin dito sa nakita kasi natin, it's more on bounce back ang potential dito. So ngayon, ang gagawin natin, lalaruin natin buy long. Kaya dito meron tayong buy. Ito yung sell short. Ito yung buy long. Kunyari, $300 ng kapital natin, gagamit tayo ng 500 leverage. At magbabuy long tayo. Okay? So, this time, gagawa tayo, magbuy long tayo at least 10 lot. 10 lot is equivalent into 10,000 na volume. Pero gawin natin, ilagay muna natin sa harapan ito. Para hindi nawawala. Teka. Parang pumapalpak dun Yan, hindi na mawawala yan. Bibili tayo. Buy long 10 lot. Okay. Ngayon, nag-buy long tayo 10 lot. Ang magiging thoughts and vision ko, assumption and expectation ko, ay at least mag-start ako sa it's either between 25 to 50% to 75% maximum ng kung ano mang yung potential na pwedeng pagkakitaan dyan. Ano ba naman to? Ganyan natin to. Ilagay natin dito. At ito, ilagay natin dito. Alright. So ngayon, kulelat na aking assumption para manalo sa buy long, doing position trading, day trading, position trading, momentum trading. Ito yung mga target ko. From 25 to 50% at maximum aking target up to 75%. Sabihin na lang natin, magte-take profits tayo sa pinaka-nearest resistance level na andito. Okay. At pananalo tayo sa 10 lot ng $100 mahigit. Palagong pepot na kapital. Okay. Sabihin lang natin, $100 tayo dito. $100 na kapital. Ayan, palagong pepot na kapital. Tapos, ang stop loss natin, pinaka-nearest number. O nearest support level. Pag nilagay natin yan dito, $80 yan.
100 lang yung capital natin, hindi pwede. Di ba? Pero see the way, tataya tayo ng magkano ba presyo dito? Pagkabili natin, 126.90, 1.2690. So, pag naglagay ako ng, pag kinumpute ko dito, may lalabas dito na kung hanggang ilan lot size lang ang pwedeng ma-afford ng aking $100 na kapital. Pero base nga dito, sinasabi dito sa may Alex 11 mandatory protocol, maliit kapital mo, 5 to 20% lamang ang iyong i-release. So, tingnan ngayon natin, 100%, 39 lot, 50%, 19 lot, 30%, 11 to 12 lot, 20%, 7 to 8 lot. Tapos, yung 10%, around 4 lot, 5%, around 2 lot, at yung 4 hanggang 1%, hindi natin isipin kasi mga around lang yan, less than 2 lot lang yan. So, gagawin ngayon natin, i-maximize natin up to dito sa 20%. Ang 20% daw is 7.88, or that's like consider, i-round up na natin to the nearest number, 8. Pero gagawin natin, mag-take risk pa tayo ng higit pa sa 20%. Sabihin na lang natin 10 lot. Okay. So makikita ngayon natin, ito yung total kabuang losses niya sa loob ng MA20. Diba? Panay pabagsak ginawa niya. So kabuang losses niya, ito 360 pips. At yung 360 pips na yan ang ating pagnanasa na pagkakakitaan. So, kung limbawang tamaan ko yung 25% neto, panalo tayo ng $90. Kapag tinamaan ko yung 50% neto, tama tayo ng $180. Pag tinamaan ko yung 75% neto, tama tayo ng $270. So may kita ngayon natin, may automatic na risk ratio and reward ratio ito, na kung saan may tatlong taryahan lang na assumption, 25%, 50%, 75% ng the whole total loss sa loob ng MA20. At yung ating assumption para kumita, 25% na bounce back, 50% na bounce back, hanggang 75% na bounce back. Parang katulad ng threshold nitong risk ratio and reward ratio. Habang meron na akong heads up, kailan ako margin call sa 26-27, kailan ako ma-liquidate sa 25-88. So, ganoon, meron ng heads up sa akin. So, okay. Ngayon, ito yung take profits natin. Ito na may stop loss natin. So, ngayon, stop loss natin, hindi pwede kasi 78 yan. $100 lang ang ating taya. Tapos more than 20% na ang ating taya. Kasi ang 10 lot natin, 10 lot na worth 10,000 na volume is nasa $25.38 out of $100. Di ibig sabihin, nasa 25.38% na ang taya natin. Versus ito, is like almost $80 na ito. Ano yun? Hindi pwede, hindi kakasya. So, gagawin natin, double check natin. Pero usually, ito talaga ideal na stop loss. O sige, sabihin na lang natin dyan, which is I don't think so na babagsak pa. Sabihin na lang natin ganyan. Di ba? So, lagi mong tatanda, pag mag-day trade ka, o lalo na scalping, laging may stop loss na, nakasa. So, sabihin na natin, okay, na-finalize na ang ating gain, is more on bounce back ito, buy long ang gagawin ko sa day trading, position trading, momentum trading. Sa day trading, a day or two, nananalo ka na. Matagal na yung 5 days na holding time. Bibili ka ngayon, tapos magsalsal ka ng after 5 days. Parang gano'n. Pero usually, ang day trading, a day ngayon or kinabukasan, panalo ka na. Pag day trader, yung thinking mo, kulelat na holding time, a day or two. Matagal na yung 5 days sa day trading. Okay? Ganun lagi ang kitaan sa day trading, lalo na kung ang galing ng analysis mo. Okay? Technical analysis. So, usually, sa day trading, the more na hinold mo ito ng mas matagal, mas matamis yung kitaan. So, gawin ngayon natin, okay, kunyari, tapos na tayo sa analysis natin, na kasi more on bounce back ito kasi kabuang talo sa loob ng MA20, 360 pips, tapos sa loob ng MA7, 180 pips, tapos mas marami pang losses neto versus sa gain sa loob ng MA20. Yun yung mga naging pinagbasihan natin pang technical analysis, at hindi lang yung basta yung nakikita natin sa chart. Remember, kung chart lang pag-uusapan, ganito lang gamit ko, ganito lang gamit natin. So tignan ngayon natin, kunyari, eto na,
Next day, tumakbo ang presyo. Isang araw na paghihintay, pag-hold ng position. Okay, temporary loss natin, 20 cents. Pangalawang araw, boom, up, temporary gain natin, $57. Taya natin, 10 lot, 10,000 na volume, 100 ang ating kapital. Yung 10 lot natin is worth $25 na kapital. So, ang market price, 27.48. Lagay natin, 1.2748. Temporary gain natin, around $58. At ito na nga yun, 57.50, 58 is 0 eh. So, kaka-hold pa lang natin ng around 2 days. Pangatlong araw, boom, up. Medyo tumaas ng konti, $66 na. Pang-apat na araw, okay, medyo tumaas dito, kaso bumagsak lang din. Pero papansin nyo kung unti-unti na nag-improve yung MACD. At unti-unti na rin na nag-iiba na yung forma ng moving average. At number 1, gumagawa na higher low, higher high. Diba? Masyado ng kulerta pag-usapan pa natin. Double top, double bottom, falling wedges, rising wedges. May wink dito, may wink dyan. Bahala ka sa buhay mo. Nai-guess nyo? Basta, sundan mo lang itong pakanto na ito. So, nakapag-hold na tayo ng 4 days at by that time, may temporary gain na tayo. $66. Waging-wagi, diba? Waging-wagi. Kung ilalagay natin karong market price ngayon, 27.56. 27.56. Yan ang temporary gain natin. Nasa araw, $66. Katulad nito. Diba? So, pang-limang araw na day trading. Sapul. Panalo tayo. Lagpas-lagpasan pa sa ating inassume expect. So, kung halimbawa, saan ba tayo nag-take profits? Sa 28. Sa 28 siya nagsarado. Pinaka-highest. Teka, tingnan natin. Magkano daw pinaka-highest? 28.72. Pero ang take profits natin sa 28.03. Sa 28.03 siya na take profits. Sige, lagay natin. 28.03. Panalo daw tayo ng $113. At yun nga, sakto, $113 panalo dyan, $113 din dito. So, gagawin nga natin, ang ating total balance ngayon ay 213 na. 213 na ang ating balance. 500 leverage pa rin. At baba na tayo. Ano kaya gagawin natin? Buy long o sell short? Kung isipin natin, gumagawa ng higher high, higher low yan eh. Pa-crossover na yung MACD. Ay puta, buy long yung application. So, kung buy long pala yan, pa-crossover, tapos, ang ganda ng record dito, below the candlestick yung moving average. Tapos, mga like, around 50% na binabounce pa. Ano na puta, tira tayo ng mas malaki ng konti. Mas malaki. 20 lot. Buy long. Yan, 20 lot. Dito tayo nakabili ng ano. Magkano ba yun? 28.59. 1.2859 buy long 20 lot. Sinasabi na agad sa akin sa $213 ko na kapital na nanggaling sa $100 up to 82 lot size ang ika 100% na pwedeng ma-afford niyan. Pero hindi naman para tanga tayo na gawin yun. 100% na kapital mo yan. Parang sa may baraha. Huwag mo naman ilathala 4 na baraha mo. Paisa-isa lang. At saka isa pa ito, nakasulat nga, mandatory protocol. Huwag kang tangang bobo na i-break yung protocol na ito. Maliit ang kapital mo, 5 to 20% lamang. So, kung titingnan ngayon natin, ang 5% ay 4 lot lang. Ang 10%, around 8 lot lang. At yung 20%, 16 lot. So, i-round off na lang natin to the nearest number, yung 16 lot na around 20% kuno ng ating kapital. So, gagawin natin 20 lot. So, lumalabas yung 20 lot na tayo natin, 20,000 volume is nasa around $50. Around $50. So, ibig sabihin ngayon, ilang puntos lang ang ating tayo. Sabihin na natin mga 22, 23, 24, sabihin natin 25. I guess mo. So, divide mo lang by 4 ito, alam mo na agad kung magkano nga ba ang 25% ng 213, di ba? So, hindi masyadong risky yon. Lalo na, nakikita natin dito, ang ganda. It's more on buy long, bullish, uptrend, blah, 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 blah. So, ngayon, na-reach na natin 25 to 50%. So, ibig sabihin, wala na sa ating assumption ito, dahil tapos na ito, wala na rin yung assumption natin dito, tapos na yan. So, ang gagawin ngayon natin, ile-level up natin yung assumption natin from 50% up to 100%
pataas. So, gagawin ngayon natin, kasi usually pag akyat niyan, common tatamaan, ito, yung around 75%, lalo na dito, pinaka-body na ito. Pwede tayo maglagay ito sa may 100%, pero sige, sabihin lang natin, on or before 100% na success rate. Dito tayo, mananalo tayo ng 300 sa 20 lab. Ngayon, meron tayong 213 na kapital. Ang stop loss natin, yung pinaka-paan niya. Ito, dito tayo diba, dito umakyat. O, dito tayo, dito, yeah. Layo natin yung konti dito, kaso 226 yan. Pag dito tayo sa kalahati, pwedeng mag-reverse agad dyan. Pwede tayo matalo, at least sa paa. Yun nga lang, $200 yung magiging loss. So, yung ating risk, 200. Ang ating reward, 300. So, parang ito lang ngayon yan. Ito pa rin yung kanina eh. 360. Diba? Ito pa rin yung kanina. So, ngayon, malaki na kasi binounce. Kumbaga, is like 50% na kinita, 180 pips. So, meron pang additional kasi 386 minus 180 na di malaki pa, nasa 200 pa may get ang pwede pang pagkakitaan. So ngayon, ito na nga. Ang una nating assumption, pwedeng dito sa 75. Pangalawa naman, up to 100% or on or before 100%. Tapos yung pangatlo natin, after 100% na measurement, which is around 131. Pinaka-ayos natin, 131. Yung pinaka-average natin kasama, mga 130.50. At pinaka-kulerat natin kasama, saktong 130. Kasi 128.59 ito, 130 kulerat natin take profit. Is either way, tingnan natin. Day trading, position trading, momentum trading, isang araw. Boom, up. Nako, temporary loss natin, $78. 200 lang yung ating kapital. Patay tayo dyan. O, diba? Pangalawang araw, day trading, position trading, momentum trading. Medyo nakakabawi. $78 kanina o something. Ngayon, temporary loss lang natin, $20. Okay. Saan nakita natin? Uy, naku, crossover. Ang ganda nito, ha? Bumiberde ang numero. Nangangamoy kita. Pangatlong araw, day trading, position trading, momentum trading. Boom! Temporary gain, $160. Yung target natin, aabot ng 300. Pwedeng take profits muna agad dyan. Or, hold ka pa. Meron tayong 20 lot. Ano kaya? Mag-hold tayo o ito-take profits natin? Mas maganda, geto, repa pace. Doblehin natin. Kasi by that time, $213 plus temporary gain na 160, di $373 buying power mo. Doble natin. Gawin natin 20 lot yan. Gawin natin 40 lot. Since alam natin aakat ang presyo. Pangatlong araw. Ito, pang-apat na araw. Day trading, position trading, momentum trading. Tang ina. 350 na ang temporary loss versus yung target natin, 400 something. Yung ating risk, putal laki. Hindi na natin, nakalimutan natin i-adjust yung stop loss. Pang ano na yan, pang-apat na araw, pang-limang araw, day trading, position trading, momentum trading. Boom! Tang ina yan sa pool. Yung $100 natin, total panalo, 569. Na-guess nyo. So, ganun ang day trading, position trading, momentum trading. Imbis na patayin mo sarili mo na nagpa-fluctuate yung presyo ng geto, kunyari, alam yung mga repa pace, yung imbis na patayin sarili mo, nakaka-trade and scalp sa araw-araw, oras-oras, minuto. Mas malaki ang edge mo and odds na manalo ka, yung mag-day trade, position trading ka versus yung mag-scalping. Kasi malolosang yung isip mo dun malolosang isip mo, papalpak ka. Sa unang mga trades mo lang, okay yun. Pero later, malolosang ka lang din. So, kunyari, ito, bumabasi ka sa, babasihan mo kunyari yung 1 hour versus 30 minutes. Chechempa mo kunyari ganyan. O kaya, 15 minutes versus 1 hour. O kaya, 4 hour versus 1 hour. Imbis na patayin mo sarili mong gano'n, di gawin mo na lang ito. Yung sinabi ko dito sa Alex Once Pacanton na video. Ngayon, kung sakaling feeling mo, parang may value mga pinagagawa kong kagaguhan na ito, come and join my fucking online masterclass. At marami ka pang matututunan kaysa sa kagaguhan na itong video na to. Na keso, Alex Once, Special Pacanton, how to do day trading, position trading, momentum trading, gamit ng whatever shit na pinakita ko ngayon dito, gamit
ang Alex 11 Pro Dashboard at gamit ang Alex 11 Threshold Learning App na exclusively lamang sa akin sa aking online masterclass. Alex 11 Pro Dashboard, Alex 11 Repa Pips Calculator, Alex 11 Threshold Learning App na may calculator din. At meron din tayo dito, ito, Alex 11 Technical Guide Learning App, Alex 11 Interactive Learning App, Alex 11 Blueprint Learning App, blah, 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 blah. At meron tayong Juan Tusawa, 1 taon, advanced in-depth tutorial video na parang katulad na nakikita mo ngayon o kakapanood mo pa lang bilang pakanton. At meron tayong group chat. At ako ay mananatiling mentor sa loob ng 1 taon na manenermon sa'yo sa tuwing tanga ka at bobo kang pagiging trader and scalper sa stock, forex, crypto, gets mag-value ng time.